Sinimulan namin yan eh. Finish na natin remember? Okay. Ayan yung parang Estero Blitz. Oo. Basta alam niyo sa mga kapuso natin, just for your information, di ba, you can segregate man kasi talaga. Matagal na natin paulit-ulit sinasabi yan. Yung mga plastic, ako, kung maaari po sana, itabi niyo ng tama. Reuse them. And also, kasi, yung katulad, always bring yung mga reusable na bag. Yes. Kasi yung simple lang yung proseso yun. Kumbaga, less trash in your house, less trash din palabas sa bahay ninyo. So, packaging, kung pwede, kung bumili kayo, kung kaya nyo mabumili ng mas malalaki, kaysa yung mga maliliit na packaging. So, yung less stuff inside your home, less din yung lalabas. Ang sakit kasi pakinggan din minsan na parang nagreklamo sila na, binahanan naman kami, ganyan. Yung pala, pag regular days, grabe sila magtapon ng basura kung saan-saan. Kung anong basura tinapon nyo, siya ang pabalik sa inyo. Correct. Dapat yung mga magulang din maging conscious kasi kung ano nakikita ng mga anak nyo, yun yung parang tama sa kanila. Oo. Nakita ko na lagi sa jeep, may lumilipad din. Yung plastic na soft drinks, yung pinag-inuman na soft drinks, ang laki ng basurahan nyo. Alright, so maki-update na tayo kila Monica and Arn. Arn, go Mon and Arn. Good morning po mga kapuso! Live na live tayo dito ngayon sa Green Heights Subdivision, Sukat, Parañaque, kung saan matatagpuan ang Sapang Buhaya. Isa ito sa mga waterway dito sa Parañaque na target division ng MMDA para maiwasan ang pagbaha. At para ihinit ang mga detalye tungkol dyan, lipat po tayo kay Monica. Hi, Mon! Salamat, Arn. Ako, kailangan nga talagang linisin ang mga waterways katulad nito nga sa Buhaya nga dahil nga talaga namang matindi ang nangyayaring baha kapag hindi ito nalilinis. Kaya naman, para pag-usapan yan ngayong umaga, kasama natin ngayon ang chairman ng MMDA, si Sir Kiko. Hello po, Sir Francis po. Morning. Yes, hello, good morning, Sir Tolentino. Hello, Sir. I heard po na this is 1 week before po matapos yung Estero Blitz natin. Tama po ba, Sir? Tama po yan. Now, Sir, kumusta po ang ating campaign dito sa Estero Blitz? We started August 8. Ang plano po magtatapos ito ng September 8. Nakaka 780 trucks na po tayo. Wow, for dami 2 po. esteros per day. Halos na tapos na po lahat sa Metro Manila pero malaki pa hong lugar ang hindi pa nako-cover din. Tapos by far po, Sir, itong ating pinuntahan ngayon, pang ilan po ito sa ating mga binisita? Hindi ko na po mabilang eh. Sa sobrang dami po, opo. Halos araw-araw naman po, meron kaming 2 esteros. Ito po 5 barangay sa Parañaque. Ito po yung Sapang Buhaya Creek. Ito pong tubig dito, dire-diretso po ito ng Parañaque River. At lalabas din po ito ng Manila Bay. Okay po. Now, Sir, may nakikita tayo ngayon na meron po tayong mga backhoes na kasama, mga gamit po ngayon. Ano po exactly yung ginagawa natin paglilinis? Sabay na po yung dredging and desilting. Okay po. Para lumapad po yung daluyan ng tubig at maalis din po yung matigas na po mga basura. Nang sa ganun po, pag malakas ang ulan, kagaya po nitong bagyong Nina, ay mas madali po ang daloy ng tubig. Ayun, Sir. Actually, ito po yung medyo parang hindi po natin masyadong naiintindihan. Ano po ang difference ng dredging at ng desiltation? Yung dredging po, mas malawak po ang coverage noon. Pinapalapad po natin at pinapalalim po yung waterways. Yung desilting, parang ano lang po yun eh. Parang pag-alis lang po ng basura, surface area lang po yun. So, mas malaki po yung coverage ng dredging. Pinapalalim at pinapalapad. Pero po, as of now po, yung dalawang prosesong po yun po yung ginagawa natin. Ginagawa methods po natin sa bayo. Ayan, and actually, ayun nakikita natin mga kapuso, ito na yung mga basurang na nahakot nila, may mga dahon, may mga sanga. Meron po ba tayo nakuwang kakaibang bagay? Parang last time po kasi nung parang naalala ko po, nung parang first time namin kinover tong MMDA Estero Blitz, may nakuha po tayong refrigerator na isang buo. Ngayon po ba meron tayong nakuha anything na kakaiba? Alam ko po, merong gulong na ng bisikleta rito eh. Gulong na bisikleta. Ilan sa mga kakaiba talaga. Sir, ano po ba usually yung mga nagiging cause na basura or mga nahakot natin mula sa mga creeks or estero? Ano po ang nagiging? Parang cause yung mga basura, ano po yung madalas na nakukuha natin? Pagtatapon po ng ilan nating mga kababayan, so tumitigas po yan, lahat na po ng klaseng basura. Ito pong area na to, nanggaling po ang tubig nito sa SLEX pa. Sir, ano po yung, sir, pwede po ba natin i-describe kung anong klase ng yung situation ngayon natin dito sa Sapang Buhaya? Ito po mga household waste po ito. Karamihan po dito galing sa mga subdivisions dito sa area. Ang tubig naman po galing ng SLEX. Opo. So downstream po ito, kaya pag malakas ang ulan talagang bumabaha po dito. So sa dami na po ng basura, tumitigas po yan. At yung mga lumulutang naman, dire-diretso ng Manila Bay. Ayun. Nakakadulot din po ng dumi sa Manila Bay. Nakakadulot ng dumi, tapos kung hindi pa nga siya malilinis ang maayos,
babaha. Babaha po sa lugar na ito. Correct. Lalo pa naman sinabi, sir, ng Pag-asa, parang ang dami pa nga daw pong pagindadating ngayon sa ating bansa. Anyway, thank you so much, Maraming Sir salamat, Tolentino. maraming salamat. Thank you so much po. Sa ating po pagbabalik, mas marami pa po tayo pag-uusapan sa ating Linis Estero. Dito pa rin po yan sa Sukat Parañaque. Balik mo tayo sa studio. Naku mga kapuso, sa panahon mo ngayon talagang nagmamahal ho yung presyo ng bilhin, lalong-lalo na katatapos lang ng Bagyo Simina. Pero ang mga pinoproblema ng mga may bahay ay yung pagkukunan nila ng protina, ang mga karne. Ayan. Kaya ngayon ho, meron tayong hahanap na alternatibo o pamalit dito sa mga karne na ang sustansya makukuha ay katulad din ng karneng medyo nagmamahal ang presyo. Nakakasama natin si Chef Michi Sison para Yes, good morning, Chef. Good morning, Miss Susan. Yes, ano ba yung ating lulutuin ngayon? Pag-usapan natin, anak ng tokwa. Tokwa ho ito ating pag-uusapan Yes. na pwedeng pamalit dito sa karne. Yes. Chef, ano yung lulutuin natin for today? Okay, so lulutuin natin ngayon is the sizzling sweet and sour tokwa. Okay, Ayan. So sizzling yan. Ayan, nagpapainit na tayo ng sizzling plate. Okay, paano ba yung lulutuin? Ayan. Okay, so meron tayong panggisa. Meron tayong sibuyas, may ginger or luya. Luya, oh. Meron din tayong bell pepper and carrots. Ayan. Igigisa lang yan sabay-sabay. Yes, gigisa sabay-sabay. Okay. Mas magandang hinuhuli na natin yung garlic. Okay. Bakit kailangan huli yung garlic? Kasi usually yung garlic mabilis masunog, so mabilis siyang okay. kumait. Bakit karaniwang ginagamit na pamalit sa baboy yung tokwa, Chef? Kasi ang tokwa is rich in protein. So parang ang karne rich sa protina, ganun din ang tokwa. At saka mas mura. Actually, yun ang mas mura. Mas Gaano ba yung economical. difference niya sa presyo ng baboy Nako, o ang manok? presyo ng baboy, manok, baka times 4 Times compared 4. sa tokwa. Ang Pero pareho yung protein, ay yung sustansya. ng sustansya yung means protina. At mas maganda is low in fat pa. Oo, pero yun lamang. Pero dahil nga medyo yung mga mataas ang uric, Yun hindi lang. yan pwede kumain ng tokwa. Pero kung wala naman, pwede ko kayo kumain ng tokwa. Anyway, habang Substitute. niluluto ni Chef yung ating sweet and sour tofu, Yes. ito yung ating mga customer. Marami yung nakapila. Meron na tayong tokwa burgers. Ayan, nasa tapat ni Lynn. Meron tayong tokwa curry, tokwa and kangkong teriyaki, ang cheesy tofu at ang sizzling sweet and sour tofu. Yan po yan ay may mga order na, kaya ho, so saglit lang po, inihintay ho natin. Ayan, may order. Ayan, mga pwede ho nating gawin mga recipe out of tokwa o tofu. Ayan, okay. So, nagawa Chef, na natin yung sweet and sour sauce. Meron tayong mainit na sizzling plate dito. okay. Lagyan na natin ng mantika. Paano kung wala kang sizzling plate sa bahay? Plato lang, okay Plato lang. Yung okay. sizzling pang maganda presentation and Presentation lang. Yes. So, unahin mo muna yung tokwa na Yes. medyo i-fry Pinrito mo na konti. natin. Okay. And then Ayan na. slowly, we can now add our sweet and sour sauce. Wow, yan. Napakasarap naman itong niluluto natin ngayon. Talagang ramdam na. At saka madali lang siya lutuin, Chef, ha? Ayan. Ayan na. So, mga ilang minuto yan, Chef, bago lutuin sa bahay? Ito na po, serve na po natin ang Ayan. ating So, sizzling it will sweet take and sour about tofu. 10 minutes to make the sauce and then 5 minutes to fry yung tokwa and then pour lang sa sizzling. Okay. Ayan na po. Careful! Nagmamadali Wait, kasi sa pag-order yan. ko si Drew Ayan, o. At There you go. Pwede din yan sa breakfast, Chef? Careful. Yes, pwede. Mainit, nakakagising. Kaya nagising na nga Nagising sila. na si Drew dahil napaso yung kamay Napaso yung kamay. Hawak niya doon sa sizzling plate. Ayan po. Yes. Yan. Yung mga recipe na pwede nating paggamitan yan. Ito Yes. yung binanggit ko kanina, Chef. Sobrang daling recipe, tsaka ang ingredients natin lahat mura, tsaka mabilis sa palengke. Kaya hindi na sasakit ang bulsa ninyo pag Tama. namimili kayo at paghahanap kayo ng mga pagkain na sagana sa protina. Ito po yung tokwa o yung tofu. Yes. Kitang-kita ho natin sa palengke. Yan, mura-mura. Magkano lang ho ito isang piraso daw nito? 5 piso Mga lang. 5 piso lang sa Ayan, palengke. hindi na ho madideprive ng protina ang inyong mga mahal sa buhay. Kaya na yan na. At nakain-kain na yung ating barkadahan dito. Chef, maraming Yes. salamat. Thank you din, Miss Susan. Okay, 70 hanggang 80 pesos daw po ang pwede nyo matipid sa bawat kilo ng manok kung tofu ang inyong gagamitin. Pero kaya yung magiging malusog pa ang ating mga miyembro ng pamilya. Magbabalik po ang unang hirit. Sa unang hirit, bisyong totoo ang unang hirit. Ang saya-saya